Ang hindi ko maintindihan, with all the cameras around this house, paano nakaligtas ang pananakit ni Helen? Ay, hindi nakaligtas sa amin yun. Tinago lang talaga namin sa inyo kasi wala namang magsambulat, walang gusto magsambulat nito sa world. Mahal ni Ninyo si Helen, kaya pumayag ako na mag-apply siya bilang yaya. I trusted her. At kahit labag sa kalooban ko na may kahati ako sa atensyon ni Ninyo, pumayag ako na nandyan siya. Pero hindi ko alam na habang nakatalikod ako, ganun na palang ginagawa niya sa bata. Manette, I'm sorry. Pero sa lahat ng sinabi mong salita, wala akong makuhang paniwalaan. Okay. Hindi naman kita pipilitin eh. Pero ang akin lang, ano ba bang gusto mong ebidensya? O nga naman, Dave. Ano pa ba ang gusto mong ebidensya? Kung tutuusin, pwede na namin ito ipalabas sa publik. Ibig mong sabihin, hindi na ito ipalalabas yung nangyari? We can, but we won't. Ha? Kasi nakakawa naman si Ninyo sa nangyari kanina. Yung emotional trauma ba niya? Di ba? You have a good point there, Cecil. Of course. Dahil kung mangyayari yun, it will only break my grandson's heart. Yes, I agree. Saglit lang po. Sa tingin ko mas mabuti pa eh. Kausapin ko muna si Ninyo kung ano talaga nangyari. Nasa ganun malaman ko kung ano talaga. Sadali lang po. Dave? Dave? Dave! Tigas ng ulo ng Dave na ito. According to him, kurot siya at saka pinapali ng tsinelas pag wala kami. Sinisigawan din siya ni Helen palagi. Ninyo? Magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga nangyari? Huwag ka magsisinungaling. Ninyo, sabihin mo.